Marami na rin hindi na nag-aabuloy ng kagaya ng dating ginagawa nilang pag-aabuloy. Marami Hmm. kaya nga umaaray sila ng matindi eh. Biro mo, napakalaki ng ng ibinaba ng national abulo yan. Napakalaki ng ibinaba nila sa Pilipinas at sa abroad. Wala na. Ano mo talaga. Uh, Ginagawa nilang pilitan na lang eh. Wala, ginagawa na nilang pipilitin na lang nilang taong pumunta. Eh, yung mga tao naman eh, syempre, sa sobrang naghihirap na rin, nakakahalata na rin, hindi na may iwasang magtatanong-tanong na yung mga yan, syempre, di ba? Kasi, lalo na, may marami rin po kasi rito, mga matatanda eh, mga edad na rin mga kapatid. Inuobliga pa nilang pumunta. Eh, yung isa nga, na siya yung bang may nararamdaman na yun na ng alak nila yung tumitingin sa kapatid. Biro mo, nakatungkod na yung isang kapatid tapos papupuntang pa nila. Eh, bundok yun. Taga-bundok pa rin. Taga-bundok pa siya. Okay lang kung hahatid sundo nila eh. Eh, yun, uubligahin nilang papupuntahin. O tapos kakamustahin. O, asan ka? Mga ganon. O, parang attendance na lang yung inaano nila eh. Sa mga kapatid. ganun, Makukulit na. Oo. biruin mo, inuobliga mo yung ibang mga kapatid. Inuobliga mo pati matatanda. Tapos yung pamilya mo mismo, hindi naman nakikipagkaisa sa'yo. Yung mga Ayun. mo, ilang akbang lang yung distansya sa pasalamatan. Ilang akbang lang ha. Wala pa nga yatang 20 akbang nasa pasalamatan na. Pero nandun sila, they are enjoying their life habang nakikinig sa paksa, nakahiga, nakahilata, nagpapamasa, Sakto. nagpapapedicure, Grabe naman 'yun. bilang ng pera. Sa akin na lang yung pagbibilang, papayo na sa iba. Grabe naman 'yan. Eh, tas habang pagtitipon yung brother, tama ba? Oo, habang pagkakatipon, bakit ko alam? Kasi nga, kasama nga nila ako. Takot na takot siya, hindi niya ako mapangapangalanan. Ang sinasabi lang niya, puro pagpaparinig na hindi daw, walang katotohanan daw yung mga sinasabi nung nagsasalita dyan sa tabi-tabi. Danya Rason naman, alam mo naman yan, kaya nga hindi mo ako kayang pangalanan di ba Danya Rason? Simple lang naman, sasabihin mo lang naman, Badong, bakit hindi mo kayang pangalanan? Kasi alam mo sa sarili mo, pag once na binanggit mo yung Badong, mas marami ang aalma. Yun nga yung yun nga yung ikinakatakot ng mga kapatid at saka ng mga closet. Masira yung pamilya nila, masira yung pagkakaibigan nila, etc. etc. Mm. Kasi sa pambabakod na ginagawa ni Daniel Rason, sabi ko nga, kung totoong sa Diyos yan, yung totoong sa Diyos na nakasulat sa Biblia, ipinapanalangin nila yung mga nag-e-exit. Pinapanalangin nila. Nakasulat yan sa Biblia, bakit hindi nila kayang gawin yon? Ang sinasabi nila, pag nag-exit sa demonyo, maiimpyerno. Meron ba kayong mababasang ganon, Daniel Rason? Manapa, yung mga nag-exit na nakasulat sa Biblia, ipinapanalangin ng mga apostol. Meron kasi po ritong may kapatid dito na dating nakasama namin, gumagawa lang ng alibay sa asawa niya. Kasi yung asawa niya sobrang halos di na siya pinapayagang lumabas ng para makipagkita sa mga exiters, gano'n. So, ang nangyayari ngayon, siya gumagawa na lang ng mga para lang makita kami. Kasi, na siya sa puso niya, exit na siya, yun lang ang asawa niyang pumipigil sa kanya na Kaya minsan, na siya, kumbaga nakakapagsinungaling siya sa asawa niya, mga ganon. Kaya nararamdaman rin namin na talagang, nakakalungkot naman talaga sitwasyon ni kapatid, sabi namin ganon. Kaya, paano kaya yun, brother, sa mga Ganun kapatid talaga, na ganon? brother, sa totoo lang. Oo. Mas mahirap yung kalagayan ng mga closet. Meron nga Oo. closet, nasa tabi mismo ni Daniel Rason Ito hindi Naku. ito fake news. Sabi ko nga, hindi tayo naglalabas ng fake news. Pagka fake, sinasabi natin hindi po totoo yan. Kagaya nung may mga lumalabas na kuro-kuro na si Soriano daw at Ulysses ay kinasal. Kasi ang middle initial nung bata na si John
ay Soriano. Sabi ko, hindi po totoo yan. Tapos meron lumabas na meron daw asawa si na Eusebio yung apelyido. Sabi ko, hindi po totoo din yan. Mm. Mahirap yung kalagayan ng mga kapatid na closet kasi mahirap magtanga-tangahan. Kagaya nga ng sabi ni Sis Lizelle Pascua ba yun? O Pascual, yung isang nakausap natin recently lang, sinubukan ko na magbalik loob, sabi niya ganyan. Pero mahirap po kasing dayain yung sarili. Mahirap lokohin yung sarili. Oo, tama po yun. Nakakaano rin eh. Di ba, lutang ka na rin sa pagtitipon pag gano'n, di po ba? Ang nararamdaman mong may mali na tapos naglalaban yung isip mo sa paksa naman na hindi pumapasok sa puso mo. Parang ganun po ba? Nararamdaman mo rin mismo. Kaya malaking tulong yung ginagawa ninyo, mga kapatid, sa na nakikipagkaisa sa adhikain natin in spreading, in disseminating the news, the information that our beloved brethren dapat nilang malaman. Kaya salamat sa inyong lahat, mga kapatid, sa pakikipagkaisa sa advocacy po natin. Kasi sabi ko nga po, bukas makalawa matatauhan din kayo. Better yet, mahimasmasan na kayo ngayon kasi baka after 5 years or hindi natin alam, doon kayo mahimasmasan, hindi na kayo makakapag wala na kayong babalikan kaibigan, wala na kayong babalikan pamilya na winasak ng kultong yan, kawawa po kayo, mga kapatid. Better yet, pamaga is reclaim what can be reclaimed. Tsaka yung kaninang sinabi ko na kapatid na yun, talagang nagtataka kami bakit hindi naman siya laging ganito. Ilang linggo na siyang hindi namin nako-contact. Sabi niya, namimiss ko na kayo, paano ba? Gusto ko lumabas pero hindi ko magawa. Gumaganon na po siya. Sabi namin. O sige, kami pupunta dyan pero baka wag kami papakita. Sabi ko, baka mabisto tayo. Sabi ko. Meron din yung may mga anak na rin pang mga maliliit dito. Nagtatanong-tanong na rin. Closet na rin po eh. Maganda po yun, sabi ko. Kaya lang brother, suri-suri lang. Mag-ingat ka. Huwag ka mag-a-add ng mga exiters. Baka maano ka. Ikaw mapag-initan. Sabi ko lang po na gano'n. Lagi naman natin sinasabi, mga kapatid, if you think that staying in that church will still make you a better person, then stay. Ngayon, kung kagaya niyan, biruin mo, hindi mo binibigyan ng kalayaan yung iyong asawa, mali. Mali, mga kapatid. Ang Diyos nga, binigyan niya ng kalayaan. Yung sangkatauhan na kanyang nilikha. Tapos tayo, ayaw natin bigyan ng kalayaan. Bakit? Hindi po ba natin ginagamit yung isip natin, mga kapatid? Bakit natatakot si Daniel Rason? Bakit binabakuran niya yung mga kapatid? Dahil ba sakit sa kanilang kaluluwa, no, mga kapatid? Kasi kung talagang minamalasakit ni Daniel Rason ang kaluluwa, ang welfare ng kapatiran, dapat matagal niya na akong hinarap. Sabi nga ng mga kapatid na milyonaryo na kausap ko, Brad Badong, sabi ganyan, dapat sana para hindi na madamay ang kapatiran, kausapin ka na lang in private ni Brad Daniel. Tama naman. Kailangan niya rin eh. Higing duwag puso niya sa ganyang ginagawa niya, di ba? Tsaka isa pa, yung mga kalayaan nung isang pamilya, lalo na yung mag-asawa, sa sobrang dilulo ng asawang, nakakapagsinungaling tuloy dahil lang gusto niya talagang makipagkita sa amin, ganyan. Hindi po ba? Parang kalayaan yung nawawala sa kanilang... Yes. Ganun na nga, tinatanggalan tayo ng kalayaan na bigay ng Diyos. Mga kapatid, binigyan po tayo lahat ng Diyos ng kalayaan. Sabi nga ni San Pablo, sa kalayaan kayo tinawag, huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan sa ikalalayaw ng laman. Meron nga nagtanong sa akin, Badong,
pwede ba tayong uminom ng alak? Sabi ko, wala namang bawal sa Biblia na uminom ng alak. Mm. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo mismo, yung kauna-unahang milagrong ginawa niya, pinerform niya, he performed turning water into wine. It's not a coincidence na yung unang milagrong ginawa ng Panginoong Jesucristo, turning water into wine, mga kapatid, it's not a coincidence. Kasi nga po, mga kapatid, ano po yun? Merong sinisimbolize yung wine na yun nga po yung kanyang dugo. Kasi ang itinanim po sa atin na ano, Aaron Libes, ibang wine na hindi raw nakakalasing, nasabi ganun eh. Eh, Di po ba? po, Parang inom nga eh. alak nga, mayroon pa alak na, ewan ko lang, yung sinabi ni Besto na ano, fermented wine, ganito, ganire. Wala pong wine na hindi po fermented. Ayun nga, tsaka ito na naman, SPBB na naman daw kuno dito. Pabiro mo, inuobliga na naman yung mga kapatid na pumunta eh. Ang lalayo na, brother. Tsaka sabi ko, nasa inyo, nakakausap namin yung mga kapatid din dito na ano, nasa loob na closet na rin. Nasa inyo, sabihin nyo, wag na kayo pumunta, sabi namin. Ay, talaga, hindi kami talaga pupunta, sabi naman nila. O, tama yan, sabi ko lang, ma'am. Marami na rin hindi na nag-aabuloy ng ano, kagaya ng dating ginagawa nilang pag-aabuloy. Marami kaya nga umaaray sila ng matindi eh. Biro mo, napakalalaki ng ano ng ibinaba ng National Abuluyan. Napakalaki ng ibinaba nila sa Pilipinas at sa abroad. Wala na. Ano mo talaga. Ginagawa nilang pilitan na lang eh. Wala, ginagawa na nilang ano, pipilitin na lang nilang taong pumunta. Yung mga tao naman syempre, sa sobrang ano na, naghihirap na rin, nakakahalata na rin, hindi na may iwasang magtatanong-tanong na yung mga yan, syempre, di ba? Kasi, lalo na, may mga, marami rin po kasi rito, mga matatanda mga edad na rin mga kapatid. Inuobliga pa nilang pumunta. Yung isa nga, ano na siya yung bang may nararamdaman na yun na ng alak nila yung tumitingin sa kapatid. Biro mo, nakatungkod na yung isang kapatid tapos papupuntan pa nila. Bundok yun, taga-bundok pa rin, taga-bundok pa siya. Okay lang kung hahatid sundo nila yun, uubligahin nilang ano, papupuntahin o tapos kakamustahin. O asan ka, mga ganon. Parang attendance na lang yung inaano nila sa mga kapatid. Makukulit na. Oo. Biruin mo, inuobliga mo yung ibang mga kapatid. Inuobliga mo pati matatanda. Tapos yung pamilya mo mismo, hindi naman nakikipagkaisa sa'yo. Yung mga mo, ilang akbang lang yung distansya sa pasalamatan. Ilang akbang lang ha. Wala pa nga yatang 20 akbang nasa pasalamatan na. Pero nandun sila, they are enjoying their life habang nakikinig sa paksa, nakahiga, nakahilata, nagpapamasa, nagpapapedicure. Grabe naman 'yan. Bilang ng pera. Sa akin na lang yung ano, pagbibilang, pabayad na sa iba. Grabe naman 'yan. Tas habang pagtitipon yung brother tama ba? Oo, habang pagkakatipon, bakit ko alam? Kasi nga, kasama nga nila ako. Takot na takot siya, hindi niya ako mapangapangalanan. Ang sinasabi lang niya, puro pagpaparinig na hindi daw, walang katotohanan daw yung mga sinasabi nung nagsasalita dyan sa tabi-tabi. Danya Rason naman, alam mo naman yan, kaya nga hindi mo ako kayang pangalanan di ba Danya Rason? Simple lang naman, sasabihin mo lang naman, Badong, bakit hindi mo kayang pangalanan? Kasi alam mo sa sarili mo, pag once na binanggit mo yung Badong, mas marami ang aalma. Naku, meron nga recently nakausap akong ay naku. Hindi lang talaga ako pwedeng mag-disclose basta-basta kasi alam niyo naman mga kapatid, kailangan natin mag-ingat dahil kawawa din yung mga kapatid na nandyan. Yun nga yung yun nga yung ikinakatakot ng mga kapatid at saka ng mga closet, masira yung pamilya nila, masira yung pagkakaibigan nila, etc. etc. Kasi
sa pambabakod na ginagawa ni Daniel Rason. Sabi ko nga, kung totoong sa Diyos yan, yung totoong sa Diyos na nakasulat sa Biblia, ipinapanalangin nila yung mga nag-e-exit. Pinapanalangin nila, nakasulat yan sa Biblia, bakit hindi nila kayang gawin yon? Ang sinasabi nila, pag nag-exit sa demonyo, maiimpyerno. Meron ba kayong mababasang ganon, Daniel Rason? Manapa, yung mga nag-exit na nakasulat sa Biblia, ipinapanalangin ng mga apostol.